Ano po ang hugot nyo dito, Kong? Bakit ito yung sinasabi nyo, long overdue na, yung pagbibitiw niya, panahon na para ayusin yung dilubyong iniwan niya? Why the strong words po, Kong? Maalala po ninyo several months ago, ako po yung unang-unang nanawagan na mag-resign na ang ating Vice President bilang DepEd Secretary. Dahil ako po naniniwala, ang DepEd po dapat po hindi po ito pinamumunuan ng mga politiko na kagaya namin. Dapat po yan, i-insulate po natin sa politika ang DepEd. In fact, ang proposal ko nga po dyan, dapat nga ito ini-institutionalize na. Kasi kung titignan po ninyo, ang ating pong system of education dito habang tumatagal, parang hindi naman po paganda ng paganda eh. Medyo masasabi po natin na palala ng palala. Ito po ay dahil po sa, siguro dahil every administration po, nagpapalit po tayo ng mga bagong uupo at mga political appointees. Alam po ninyo, kung makikita po ninyo yung nakaraang o etong latest survey po sa PISA on creative thinking, kulilat na naman po tayo. Hindi ko naman po blame sa ating Vice Presidente, no? Dahil ito po ay yung mahabang proseso po. Yan nga po yung epekto ng every term nagpapalit tayo ng uupo dyan. So maliwanag po, wala po tayong concrete na plano dito po sa ating educational system na nakakalungkot po dahil ito po dapat ang backbone ng ating society, yung mga kabataan. So Kong, having said what you said nga early now, if you're saying na dapat i-institutionalize, being a lawmaker, are you going to push that forward na dapat nga hindi na appointed, hindi political appointee po ang DepEd? Instead, you know, whether it should be the head of the Department of Education should be, let's say, yung mga Career peers official. or yung mga peers ang magboboto mismo sa kanila, mga members po ng academe. Paano po? Ano pong isusulong po ninyo? Having said na nga na talagang nakakaawa ang estado po ng ating edukasyon dito sa ating bansa. Tama po kayo. Dapat po mga pools of educators, mga public school teachers, actually may mga pinropose po ko. No? Sana po mga pools of public teachers na mga nagawaran po ng mga parangal, kagaya ng Presidential Lingkod Bayan Award, mga 10 Outstanding Filipinos Award, 10 Outstanding Young Men's Award, at yung Metrobank Outstanding Teachers Award. Alam po ninyo, napakarami po nating mga guro na sa public school na magagaling. It just so happen na hindi po sila nabibigyan ng pagkakataon dahil sa akin pong paniniwala, sila po yung talagang nakakaalam ng ugat ng problema ng ating educational system. At totoo po yung sinasabi po ninyo, pinag-aaralan ko na po ngayon kung paano po ang gagawin nito. Pero sa akin po kasi tingin ko hindi pa po ito posible this administration. It's a long process but I think dapat simulan po natin to. Okay. Kung ito po yung tanong ko, kasi ang isa sa panawagan nyo rin, itigil na itong pagpapatupad nitong tinatawag pong matatag curriculum. Yun po yung effectively reduces po yung learning competencies from 7, 5 learning competencies na lang. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, and GMRC, good manners and right conduct. Bakit po? Bakit nais yung ipatigil ang pagpapatupad nung matatag curriculum? Kagaya po niyan. So, ibang administrasyon na naman po ngayon. So, meron na naman po tayong bago na programa. So, from dating 7 yata na subject, ngayon binawasan na naman po. Alam po ninyo, dati naman po, yung mga subject is okay. Mga panahon po natin, mga panahon po dati. Ang kailangan po ng mga kabataan ngayon talaga is mabigyan ng maraming information. Ang kailangan po talaga natin ngayon is concrete. Alam po ninyo, hindi lang po yan kasi ang mga isa sa mga naging problema na nakita natin. Halimbawa po yung blended learning po. Yung blended learning po, nakita naman po natin, ang problema po dyan, pagdating po ng blended learning, yung tinatawag po natin via Zoom ng mga pag-aaral, ang mga natututo po dyan, yung mga magulang, hindi naman po yung mga kabataan. Nakikita po natin, ang effective way pa rin ng pagtuturo ay umattend po sa klase. At dati naman po, pag nagkakaroon naman po ng bagyo at nagkakaroon ng suspension ng klase, ang ginagawa po, nagkakaroon ng make-up class. Kasi po, hindi po talaga natututukan ang mga estudyante. Ang isa pa po, yung Department Order number 2 na ipinasa po nila,
Sa Department Order number 2, maganda naman po yung layunin nito kasi po dati po lagi pong binabanatan sa sinasabi yung mga teacher daw nagkakaroon ng mga administrative tasks, dapat nakafocus lang naman sila sa teaching pagtuturo po nila. Maganda naman po talaga yung layunin pero in actual or sa totoong buhay po, hindi po ito napapatupad ng maayos. Bakit po? Kasi hindi naman po sila nag-hire ng mga job order o mga casual employees na gagawa ng administrative tasks. So in the end, yung mga teacher pa rin ang gagawa. So ano po ang nangyayari? So nananahimik na lang po yung teacher pero kagaya po ng sinabi ko, dahil nga po meron pong Department Order number 2, napapatigil po yung mga kritiko tungkol po dito. Yan po yung mga ilan lamang sa mga nakikita po natin na masyadong mga band-aid solution na maganda lang sa press. Pero ang totoo po, in reality, hindi naman po talaga maayos. Ang isa pa nga po yung Catch-up Friday. Kung malalaman po ninyo, nagkaroon po sila ng Catch-up. Ang Catch-up Friday, maganda po yun. Dahil kasi po, ting Biyernes sana, walang klase, ang gagawin lamang ng mga estudyante, magbasa. Dahil yun naman po talaga ang layunin nun, matutong magbasa. Pero ang totoo, paano po magbabasa kung wala naman po mga libro sa eskwelahan? Let's get together, Sunday 25.